Mapagpalang araw po, ano? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Panginoon Diyos ay ating matutunghayan ayon sa banal na kasulatan. Kaya tayo ay mag-aaral at ang ating ginagamit ngayon, ito, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalahot sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ni Nanay Catalina sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa, ganon din ang mga manonood ng bidyong ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito sa kasulatan, merong sinasabi ang Biblia. Babasahin po natin. Kahapon, meron kaming grupo o group chat na tungkol sa salita ng Diyos. Ting araw ng Huwebes, alas 7:30 ng gabi. Ngayon, bawat isa nagsasalita. Ang bawat isa sa amin. Nabigyan din naman ako ng parte na doon sa sinasabi ko, ay nung nabigyan ako ng parte, ang binasa ko po ito. Yung sinulat ni Apostol Pablo, ang binanggit ko sa kanila. Akin po ngayon babasahin sa inyo ito, ngayon. Ito po. Ano? Mga grupo po ng mananampalataya yon, yung isa doon, si Dexter, nasumpungan niya ako sa Facebook kasi nangangaral ako, kaya isinali ako ron. Kaya tuwing araw ng Huwebes, nandun, nakasali ako sa kanila, sa grupo nila. Ito po ang aking binahagi sa kanila kahapon. O kagabi pala. Mga mga alas 8. Unang Korinto 6, 19 at 20. Yung panguling pangungusap lang po ang kukunin natin dito, ano? Yun ang papaksahin natin. Yun din na sinabi ko sa kanila. Ito po yung panguling pangungusap. Sabi ni Pablo, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Sa verse 20. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Oh. Ibig sabihin, itong katawan na nakikita nyo sa akin, at yung katawan na nakikita ninyo kay Nanay Catalina, ayan. Itong katawan na ito, yan ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Nasabi ni Pablo, na itong mga katawan na ito, katawan ko, katawan ni Nanay Catalina, ay hindi namin paghahari. Galing sa Diyos. Kaya gamitin itong katawan na ito upang, anong sabi ni Pablo? Ulitin natin. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Oh, ito palang katawan natin, gagamitin natin upang maparangalan ng Diyos. Ganito lang po kasimple yan. Lagi ko sinasabi, kagaya ng dinahan ko kanina, nasiran ko sa kalye, sa may Romana Street. Yung isa doon, 58, 2 taon na siyang stroke. Ang sabi ko sa kanila, bago kayo matulog sa gabi, magpasalamat kayo sa Diyos. Bago kayo, paggising nyo ng umaga, ginising ka ng Diyos sa umaga, magpasalamat ka na sa Diyos. Yun po ang pagpaparangal sa Diyos.
pinapasalamatan natin ng Diyos na may bigay ng ating buhay. Kasi sabi ni Pablo gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, tandaan nyo, napaparangalan natin ng Diyos. Siya po ang ating itinatahas. Pagkagising sa umaga, pasalamat. Bago matulog sa gabi, pasalamat. Tingnan natin. Yan bang manalangin sa Diyos, magpasalamat? Turo ba ng tao yan? Ganito ang nakasulat sa Biblia. Ayon kay Apostol na si Pablo. Unang Tesalonica 5:16. Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pag nagising ka sa umaga, yun ang pagkakataon mo para pasalamatan ng Diyos. Bago ka matulog sa gabi, yun ang pagkakataon mo upang pasalamatan naman ng Diyos. Tuloy natin, may kasunod Ang sabi niya ay ito, yung kasunod ulitin na natin buo. Magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan bang magpasalamat sa Diyos, kalooban ng tao, kalooban ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Dito sa Mateo, ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, babasahin po natin. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kanino ka magpapasalamat? Sa Diyos. Sa Diyos lamang. Doon ka magpasalamat. Ito sabi ni Jesus, ulitin natin. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kapag nakaloob ka, nagpapasalamat ka sa Diyos, yan ay isang huri ng pagsamba sa Diyos. Tignan natin dito sa awit, anong nakalagay? Hinahanap lang natin, Ito. Sabi niya rito sa Awit 95, verse 1, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang andugan masayang awitin. Dos, tayo na'y lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga hawiting may tuwa at galak. 3, sapagkat si Yahweh ay siya ay dakilang makapangyariang Diyos, dakilang haring higit sa sinumang dini Diyos. Ayan. Ano po? Lumapit tayo sa Diyos. Dito sa 96:1. Awit pa rin. Purihin natin si Yahweh, hawitin bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Lahat ng nasa daigdig. Sino yun? Di tayo. 2, awitin natin si Yahweh, ngalan niya isambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas sa ibanggitin. Araw-araw. 4,
Kahit siya ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Oh. 4. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat papurihan, higit sa sino man Diyos. Siya'y dapat na igalang. Ayan. Kaya yan po ay kapag nagpapasalamat tayo, paggalang sa Diyos yan. Lumalapit tayo sa Diyos, paggalang sa Diyos yan. Yan ay huri ng pagsamba natin yan. Sino daw ang pasasalamatan natin? Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Bakit? Siya rin po kasi may gawa sa atin eh. Tayo nasa lupa. Nilikha niya yung langit, lahat ng nandoon siyang lumika sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nilikha niya lupa, lahat ng nasa lupa. Tayo yun, tao. Baka sabihin nyo, paano yung mga hayop? Wala naman isip yan eh. Tayo ang kumpleto, isip. Dapat natin siyang pasalamatan. Sabi ni Apostol Pablo, yan ay kalooban ng Diyos. Okay, tuloy natin yung Mateo. Tingnan natin pa yung nakasunod sa Mateo sa 6:9. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Yes, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Yung pagsunod pala sa Diyos, dito sa lupa, ganun din sa langit. Kapag sumusunod ka dito sa lupa, panigurado, makakarating ka ng langit. Pero pag hindi ka sumusunod dito sa lupa, hindi ka makakarating sa langit. Ito nakalagay oh. Basahin natin yung 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Yes, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Kita nyo? Tulad ng sa langit. Kalooban ng Diyos, tayo po'y magpasalamat tayong kay Apostol San Pablo. Kaya bilang tao, anong gagawin mo? Lagi mo siyang pasalamatan. Ang problema sa tao po, hindi na sila nagpapasalamat sa Diyos, lalo na yung mga nag-iikaw sa buhay, hirap sa buhay, may kabigatan ng buhay, hindi na nila mahalala pasalamatan ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kahirapan ng buhay. Kahit naman yung mayaman kung minsan yung mayaman nga, hindi rin nakakapagpasalamat sa Diyos Kasi abala sa pagpapayaman. Dapat lahat ng tao, lahat ng nilalang na nakalagay po doon, papurihan ng Diyos. Paano mo siya mapupurihan? Yan na magpasalamat ka. Yan pasalamat, hindi. Mahirap po bang banggitin yan? Ang pasalamat sa Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon Diyos? Hindi po. Napakadali. Salita ka lang. Magsalita ka lang. I-address mo sa Diyos. Pasasalamatan ka ng Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Kaya tayong mga tao po, ito tatandahan natin. Bahagi tayo sa mga nilikha ng Diyos. Tingnan pa natin. Sa awit pa rin. Awit. Ito. 121. Tingnan natin. 121 verse 1. Doon sa burol ako'y napatingin, saklolo sa aking saan manggagaling. 2. Ang nagkuntulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.
Sino ang Diyos? Siyang lumikha ng langit at lupa. Nang likhain niya ang langit, yung tagalangit nandun, yung mga hangel. Kasama niya ron. At kasama si Satanas doon. Kanya lang, nagkasala si Satanas. Kaya ibinulusok siya dito sa lupa. Itinapos siya sa lupa kasi nagrebelde siya. Sa lupa naman, nilikha niyang lupa, nasa lupa tayo, kasama tayo sa kanyang mga nilikha. Kaya dapat, pasalamatan natin yung ating manlilikha. Ito, sabi niya. Sabi naman ng mga ngaral. Mga ngaral, 12:1. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Wow. Abang malakas tayo, yung kabataan is kalakasan. Abang meron tayong lakas, nabubuhay tayo dito sa mundo, alalahanin natin ang Diyos na lumikha sa atin. I-appreciate natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Halimbawa, si Nanay Catalina, tatanungin ko, Nanay Catalina, ilang taong ka na? Ilan? 86 si Nanay Catalina. 86, 86. Hanggang ngayon, kahit na meron siyang karamdaman, iniingatan pa rin siya ng Diyos. Amen. Amen. Baka akala niyo po, pag may sakit kayo, pinababayaan niyo ng Diyos. Hindi. Hanggat buhay ka, umihinga ka, inaalagaan ka ng Diyos. Bakit? Siya lumikha sa atin Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Kaya dapat, ang gawin natin, mahalin natin siya. Gantihan natin pag-ibig ng pag-ibig niya. Ganito nakalagay. 1 Verse 16. Basahin ko po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yan? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay si Jesus upang ating sampalatayanan para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit. Sino nagbigay? Ang Diyos. Kaya yung ating buhay galing sa Diyos. Tandaan po ninyo, galing sa Diyos. Ngayon, gusto ng Diyos makasama tayo sa langit. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sampalatayanan po natin si Jesus. Kaibigan, kung hindi nyo po tinatanggap si Jesus sa inyong buhay, tanggapin na po ninyo siya. Gawin nyong hari si Jesus ng inyong buhay. Panahon na upang isuko natin ang buhay natin kay Jesus. Siya po pinadala ng Diyos dito sa lupa upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kapag matigas ang ulo natin, hindi natin tinanggap si Jesus, hindi natin makikita yung buhay na walang hanggan. Mapapalitan ng buhay na walang hanggan yan, pero papunta ng kapahamakan sa apoy ng impyerno kasama si Satanas. Kaya kaibigan, panahon na po,
Panahon ng pagsunod sa Diyos. Paano mo mapaparangalan ng Diyos? Binigay niya si Jesus para sampalatayanan natin. Kapag ginawa natin yan, ang Diyos ay napaparangalan natin. Amen. Napakadali lang pong parangalan ng Diyos. Sundin ang kanyang kalooban. Binigay si Jesus upang atin siya sampalatayanan. Napakaliwanag po ang nakatala sa Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito ni Nanay Catalina. Kayo, mga kaibigan, nanonood ng ating munting video. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang Home Bible Study kasi nasa loob po kami ng tahanan ni Nanay Catalina. Po, kaya Home Bible Study ang title nito. Kaibigan, like, share na share. Kayong nasira naman, pakiusap po. I-share nyo sa inyong mga kaibigan ito. Bakit? Napakaganda ng mensahe ng Diyos. Mensahe ng Diyos ito. Kasi gumagamit tayo ng kasulatan. Ako lang po kinasangkapan. Share na share. Kesa naman kung ano-ano lang sinishare ninyo sa social media. Ano po? God bless us all. Bye-bye!